Eto nga po, 'di ba? Sasabihin ko sana nag-iiyakan na yung mga DDS, eh. Oh, yung mga DDS diyan, hello diyan sa inyo. Mag-comment kayo, ha. Hindi kayo bawal mag-comment dito. Nag-iiyakan yung mga DDS, mga kababayan, kay Willie Revillame. Ay bakit ho? Kasi naman itong si Willie pinapaiyak yung mga DDS, eh. Bakit? Biruin mo, magsasalita, tapos sasabihin na hurt po yung mga DDS, ha, kay Willie Revillame. Kasi sinabi ni Willie na, First Lady Lisa Marcos, hindi nyo po ako kalaban. Na-hurt po yung mga DDS, mga kababayan. Sabi ni Willie, First Lady Lisa Marcos, hindi nyo po ako kalaban. Pwede nyo pong gamitin ang aking channel, no? Pwede nyo pong gamitin ang aking show upang maglingkod sa bayan. O yan, minasama po ng mga DDS, mga bossing. Minasama ng mga DDS. Sabi nung iba, kami patuloy kaming lumalaban, no? Patuloy kaming sumisigaw na kalaban ang Malacanang. Patuloy kaming gusto namin mapabagsak si Bongbong Marcos. Tapos ikaw, Willie Revillame, na itinuring namin kakampi dahil kay Tatay Diggs, sisigaw ka ng hindi ka kalaban. Ikinahihiya mo na kalaban ka ng gobyerno. Na-hurt po. Baka magbigti po yung mga yan. Kung kayo po may kapitbahay, mga boss chief amo sir, na DDS po, tapos ganito yung nararamdaman nila doon sa sinabi ni Willie, ay nako po, wag po kayong mag-atubili na iabot agad yung lubid. Iabot, no? Iabot. Tapos kausapin nyo, wag mong gagawin yan. Masama yung gawain na yan. Di ho ba? Masakit sa kanila yun, eh. Pero wag kayong mag-alala, mga DDS. Dahil dito naman po sa kampo namin, no? Dito naman po sa mga sumusuporta sa gobyerno, ayaw na din po namin ng taartits. Lalong-lalo na po kapag kayong narinig namin sa bali-balita na siya ay pumopondo din sa maisog. Ayaw namin ng ganun, no? Ayaw naming mataniman kami na kunyari, kesyo kakampi. Alam niyo naman po mga botante ngayon, di ba, Ma'am Lynn Hirakawa, Patricio Dumo? Alam niyo naman po mga politiko ngayon. Kailangan yan, okay sila sa lahat. Kung yung si Diwata nga, tingnan nyo ho mga kababayan, nung panahon na hindi pa kumakandidato, panay ang ayaw magpa-picture, panay ang ganun, panay yung tipo bang nagpapa-picture sa kanya pero siya sa iba kung iba-iba ang ginagawa at kung saan-saan nakatingin. Ang mga politiko ho ngayon, mga kababayan, hangga't maaari, makuha nila ang lahat ng suporta. So ang nababasa ko po kay Boss Willie, ganyan po. Madam First Lady, hindi niyo po ako kalaban. So pag narinig nga naman nung mga sumusuporta sa Pangulo at kay First Lady, baka iboto siya. Yung side naman po natin, mga kababayan, is maalam na po sa ganyan. Di ba? Alam na po natin yung galawan na yan. Hindi po makakakuha ng boto si Willie Revillame sa amin dahil baka po pagkatapos ho kasi ng eleksyon, ayun, balik na yan kay dating Pangulong Duterte. Wala na din yung sinabi niya, hindi nyo po ako kalaban, biglang magiging kalaban na. So yun po ang basa namin kay Willie. No? Nakikita nyo naman po mga kababayan kung ano din ang style ni Willie Revillame. Yung tipo bang, hindi ako tatakbo, masaya na ako ng ganito. Di ba? Masaya na ako ng ganito. Pero biglang, nung medyo hindi na masyadong matunog sa ere, tatakbo na pala ako. Di ho ba, mga kababayan? So malabo po, malabong makakuha ng suporta sa mga kakamping si Willie Revillame. Tapos pati ba naman kayo, DDS, tatalikuran nyo si Willie? Huwag naman, kawawa naman yung tao. Umaasa pa naman. Ako kaya naman pinatakbo yan. Malamang yan, patakbo din ni dating Pangulong Duterte yan. Tapos strategy, wag kang tumakbo sa PDP kasi yung PDP padapa yun.
palubog yun. Di ba? Tumakbo ka, independyente. O yan. Pag independent ka, tapos sabihin mo, kakampi ka ng gobyerno, kakampi ka no, ng First Lady at ng Pangulo, o makakakuha ka ng boto. Pagkatapos ng eleksyon, saka tayo magkampi-kampi ulit. O, di ba? Mga kababayan, kayo talaga. Kala nyo hindi namin alam yung strategy ninyo? O, baka nga kasabwat pa yung ibang mga vlogger dyan eh. No? O sabihin nyo, kunyari, galit kayo kay Willie. Pero yung totoo pala, kinukuha lang ang suporta. No? Kinukuha lang ang suporta ng mga sumusuporta sa gobyerno. O, alam na namin yung style na yan. Sabi ni Carmelita Brillantes, kay Pacquiao na lang tayo. Eh mas lamang pa po si Senator Pacquiao nga talaga diyan kaysa kay Willie Revillame ho, mga bossing. Ilan na, napakadami ng artistang tumatakbo ngayon. No? Sabi ni Ma'am Liza Magdato, hanga ako sa iyo Mark Ramos, hindi ka nagbablog dahil sa palipad lang. O tinanggal nga po namin yung palipad eh. Kasi po mas kaysa po sa akin nyo i-send, mas okay po kung sa kaanak ninyo, sa anak ninyo, sa mga magulang ninyo. Kasi okay naman po tayo mga bossing. No? Eh hindi namin mapigilan yung mga nagpapalipad, yung mga send ng super sticker at super chat. Tinanggal na po namin. In-off na lang po namin. Mga kababayan. O yan. Sabi ni Lorna Pilyamas, dapat may alam sa batas si Kuya Willie Revillame para makagawa ng batas. Correct. Eh ano yun? Gagawing peryaan ho? Yung Senado natin? Magiging kompleto na talaga ho yan. O merong singer, no? Tapos merong mangingino. Saan ba tatakbo si Baste? Sa vice mayor na lang talaga, no? Hindi na yata tumuloy sa Senado. Eh sa Senado naman. Wala naman hong gagawin dyan yan eh. Tutunga nga, magkakaroon tayo ng worst pa kay Robin Padilla kapag ka si Baste tumakbo ng senador at nanalo. Di ba? Merong host, si Willie Revillame. Merong singer, si Jimmy Bondoc. Merong Robin Padilla na mahilig kumain. Meron namang Ipe Salvador na magiging customer sa bar sa Senado. Si Bato, si Bungo, nalintikan na ho. Baka ho, mga kababayan, bumaliktad na po ang majority. Majority ng walang alam sa Senado. Ilan sila dyan, ha? Ang dami na ho niyan, mga bossing. Ang dami na ho niyan, mga kababayan. Ipe, kung sakali, wag kang umasa agad, Ipe. Wala ka sa top 12. Ipe, Jimmy Bondoc. Sino pa? Robin Padilla, nandyan na. Si Bato, si Bungo. 5 na agad. Ay, nang tinapapagyan, nagsama-sama sa Senado. Ano na lang po gagawin natin doon sa Senado? Wala na. Kwentuhan na lang. Kantahan na lang. Igiling-giling na lang. Ano ho?